AHU, ang topic natin yan is about AHU GMB installation. So what is AHU? AHU is the air handling unit, centralized air conditioning. It collects outside air and room air, removes dust and other particles from the collected air. So ang AHU daw is centralized air conditioning. So kaya tinawag na centralized air conditioning is malakihan siyang capacity. Hindi siya tulad ng mga wall-mounted at iba pang mga indoor units. So it collects outside air and room air. Kaya meron siyang collect outside air and room air kasi dalawa ang kanyang return. Dalawa ang return ng AHU. Isa sa outside ambient, isa sa sa room kung saan mismo naka-install yung AHU natin. Difference of AHU to other FCU units. Units operates by bringing in fresh air from the outside, while a fan coil unit or FCU is generally recirculates and conditions the air in an interior space. So ang AHU is kumukuha ng hangin sa labas, while ang FCU naman is kumukuha siya kumukuha siya ng hangin sa mismong room kung saan naka-install yung FCU natin. So yun yung pinagkaiba niya. Pero yung AHU, pwede rin naman siyang kumuha sa hangin dun sa mismong room kung saan naka-install yung AHU kasi dalawa nga naman yung return niya. Pero yung FCU, isa lang siya. So like wall-mounted, uh, ceiling cassette, suspended, yan yung mga indoor units na iba sa AHU natin. Ito yung different types ng mga indoor units, AC indoor units. Makikita nyo dyan yung mga ceiling cassette type, ceiling suspended, ceiling concealed, tsaka wall mounted. So makikita nyo dyan, andyan yung supply niya at nandito rin yung return. So means, kung saan naka-install yung indoor units natin, dun lang talaga siya kukuha ng hangin. So kung kunwari mabaho yung room na nandun, mabaho yung ibubuga ng units natin. So kaya kailangan pag mag install tayo is nasa maayos. At saka, so yun. Ito yung sa HUGMB unit natin. Ito yung in-install namin sa CW Taytay. So ito yung return niya. Dalawa to. Ito yung nasa likod, ito yung nasa taas. So kahit alin dyan pwede. Pwede mong gawing fresh air, tsaka pwede mong gawing return air. Yung return air, kung saan mismo yung naka-install yung unit natin, tapos itong sa fresh air natin, ito yung nanggaling sa labas ng outside air. So pwedeng dito, depende sa posisyon ng unit natin, kung saan mas compatible mag-install. Gagamitan natin siya dito ng ducting para mahigop yung hangin papunta dito sa unit natin. So ito naman dito sa kanan, ito yung maliit na butas, ito yung supply natin. Dito naman lalabas yung hangin. So mag-i-install rin tayo ng mga ducting dyan papunta sa room na designation. Dun siya maglalabas ng hangin. So ito yung itsura ng HUGMB natin. Medyo malaki siya kumpara sa iba. Tsaka depende rin sa ano siya. Depende rin sa capacity, yung laki niya. Meron ditong naka-compact na siya, isang unit. Meron naman isa dito is, ito tulad nito, dalawa siya. Pinaghiwalay yung fan, tsaka yung evaporator niya. Magkahiwalay siya. Dahil sa malaki nga siya. Pero itong isa, compact siya, naka-complete package siya. Nandito na yung fan niya, tsaka yung evaporator niya. HU system connection diagram. So, ito yung mga, pag mag install ka ng AHU natin, ito yung mga kailangan na nakapackage na rin sa kanya to.
Number one is EXV box or tinatawag natin expansion valve box. Number two, control box or ito yung tinatawag nating AHU kit. AHU kit to. 3, temperature sensor in. 4, temperature sensor air. 5, temperature sensor outlet air. 6, temperature sensor out. 7, wired controller or uh, yung sa temperature thermostat. So makikita nyo, ang pinakalaman nito, ang pinakautak talaga nitong system na to is itong AHU kit. Makikita nyo halos lahat dito is nakakonekta. Itong expansion valve nakakonect sa AHU kit. Itong thermostat natin or wired controller nakakonect sa AHU kit. Itong sa outdoor unit natin nakakonect sa AHU kit. Tsaka itong indoor rin natin nakakonect sa AHU kit. So ito yung pinaka-importante rin dyan kasi siya rin yung nagre-read or nagdi-deliver ng signal papunta dun sa kabilang unit. So kunwari, ito, ah liquid pipe. Makikita nyo rin dito, may piping diagram rin dito. Gas pipe tsaka liquid pipe. Itong liquid pipe dumaan sa expansion valve natin. Pagdaan sa expansion valve, dumiretso na siya sa indoor unit or AHU natin. Pero itong sa gas line, wala na siyang dinaanan, rumekta na siya sa AHU natin. So mamaya may makikita ko yung pictures kung paano siya paano yung pinaka-installation niya or pinaka-picture niya. Tapos ito, makikita nyo rin dito sa kabila, dalawa naman. Ito kasi is depende sa capacity. So kung mas malaking capacity, magiging dalawa yung AHU kit mo tsaka yung dalawa yung expansion valve mo. So hindi pwede yung isa yung expansion valve, dalawa yung AHU kit. Hindi. Tandem talaga sila, 1:1. So kung one expansion valve, one AHU kit, two expansion valve, two AHU kit. So makikita rin natin dito, pagdadaanan rin natin kung paano yung pag-install ng mga sensor talaga. Kasi yan rin ang pinaka-importante para ma-detect yung lamig. HU kit is an adapter that allows connection of custom third-party air handling unit or HU to DVMS systems. HU kit consists of control PCB, electronic expansion valve pipe, and air sensors. Expansion valve regulates the pressure and flow rate of the refrigerant in a heat pump cycle. Thermostat or wired controller device to detect temperature changes for the purpose of maintaining the temperature of an enclosed area essentially constant. So itong AHU kit nga, so makikita nyo kanina, dito talaga yung mga pinaka-connection niya. Itong number 2. So AHU kit consists of control PCB, electronic expansion valve, and pipe and air sensor. So ayan nga siya. So sa kanya mga nakakonect yung mga air sensor, pipe, expansion valve. So expansion valve regulates the pressure. So itong expansion valve siya yung nagko-control ng pressure or flow rate ng refrigerant in a heat pump cycle. Siya yung nagko-control or siya yung nag-aayos. So thermostat or wired controller. Ito yung nakikita natin, ito yung remote para mabago yung temperature nung isiset nating lamig dun sa room. So ito yung example ng ito yung sa CW Taytay installation. Ito yung sa expansion valve, may case siya. Ito yung walang case. Makikita nyo dalawa to. Dalawa. Ito yung nanggaling mga liquid to sa liquid line. At ito naman yung sa AHU kit natin. Ito yung may cover siya, ito yung walang cover. So pagdating dito sa AHU kit, marami talaga siyang connection, makikita nyo. So, tapos, ito na yung sa piping diagram from outdoor to AHU unit. So when one AHU kit is connected to one AHU, the piping installation diagram is as follows.
So outdoor unit, gas, papunta dito sa AHU natin. Rumekta siya. Pero itong liquid, dumaan pa siya sa expansion valve box. Pagtapos sa expansion valve box, pumunta na siya sa air handling unit. So ganito rin dito. Ito kasi maramihan na to. Hindi pinakita dito yung AHU kit eh. Pero tatlo rin AHU kit nito kasi tatlo yung expansion valve niya. So outdoor, gas pipe, pumunta ulit sa AHU, rekta. Liquid pipe, dumaan pa siya dito sa tatlong expansion valve. So ang pinaka-itsura niyan, ganito talaga. Ito, parang may connection, parang naka-refnet siya, parang naka-refnet. Yan ang pinaka-ano niya, itsura niya. So notes, when the air handling unit is installed at the top of the EXV box, vertical distance between the bottom of the air handling unit to the EXV box is no more than 2 meters. If the air handling unit is installed under EXV box, vertical distance between the bottom of air handling unit to the EXV box is no more than 2 meters. So sinasabi dito, kapag mas mataas ang install ng air handling unit natin kaysa sa EXV, so kumbaga, ito, nasa baba tong expansion valve. Itong expansion valve natin, hindi siya katabi nito sa unit natin. Ang magiging distansya ang magiging ang magiging distansya ng pipe natin is wala sa 2 meters. Kailangan ang maximum niya is 2 meters na. If the air handling is installed under the EXB box, so kung ang air handling unit naman natin is nasa baba nitong EXB box natin, kung yung AHU natin is mas mababa dito, ang magiging distansya ng pipe natin is more than is no more is no more than 2 meters. So parehas lang rin. Ang pinaka-maximum niya is 2 meters. The length of liquid pipe between the air handling unit to AXB box is no more than 2 meters. So ayan nga siya. Pinakamahabang pipe lang na kayang gawin is 2 meters sa may liquid pipe niya. So makikita niyo naman dito is ano lang to. Wala pa sa 2 meters talaga tong ano natin, line ng liquid natin. Yari. So yung length niya, rap, more, hindi siya mag-exceed galing dun sa AHU, no? Yes, sir. 2 meters. Okay, thank you very much. Hindi po siya mag-exceed ng 2 meters. Location for installation. Select an installation site where the following conditions are fulfilled and that meets your customer's approval. The EXB box and ito yung pag-install ng expansion valve natin. So the EXB box and the control box should be installed inside. So kailangan itong expansion valve is naka-install sa uh, enclosure. Hindi sa may labas, sa may naanuhan ng mga weather, ganyan. Kailangan nasa loob talaga siya. Do not install TXB box on the outdoor unit. So ito, hindi mo siya pwedeng ilagay sa may tabi ng outdoor unit. Kailangan nasa indoor lang talaga siya. Do not put the option box in direct sunlight. Direct sunlight will increase the temperature inside the option boxes and may reduce its lifetime and influence its operation. So itong expansion valve is kailangan hindi maarawan kasi tumataas yung temperature niya. So kung tumaas yung temperature ng expansion valve natin, iinit yung nasa loob ng expansion valve. So ano ba yung nasa expansion valve? Yun yung refrigerant na rin natin. Loob nun is refrigerant. So kailangan ah hindi siya naanuhan ng araw.
Choose a flat and strong mounting surface. So ito nga, so pag mag-install ka ng expansion valve, tulad nito is merong, lalag, is merong support or bracket. Kailangan matibay siya kasi yun nga, pagka mag install ka, kailangan hindi siya gumagalaw pag nagpagana ka na ng system natin. Kasi malakas rin ang vibrate niyan eh. Make sure there is enough free space in front and inside of the AHU unit for the future maintenance. So ito, kailangan may mga spacing ka pag mag install ka. Kasi pag nagka-maintenance, yun, mahirapan kang buksan tong, lalo na tong box. Mahirapan kang buksan to kung magkakadikit yan. The installation site should be far away from heat source, inflammable gas, and smoke. So ito, kailangan yun nga, normal naman to. Kailangan malayo sa mga ganyan. Keep the air handling unit, power supply wiring, transmission wiring at least 1 meter away from the television and radios. This to prevent image interference and noise in those electrical appliances. Noise may be generated depending on the conditions under which the electric wave is generated, even 1 meter escape. Make sure the electronic expansion valve is installed in the upright position. So ito nga, yung expansion valve natin is kailangan nasa maayos na posisyon yung pag-install. Ito yung sa installation ng sensor natin. Sa sensor naman to. Install the in temperature sensor after the distributor on the coldest temperature pipe of a heat exchanger. So itong sensor natin na in sensor is kailangan maitap natin dun sa pinaka malamig na temperature ng pipe. So ibig sabihin ito, dito siya. Ito siya yung naka-blow out. Dito mo ilalagay yung sensor, yung in. Number two, out temperature sensor gas. Yung one sa liquid yan. Ito yung liquid. Sa number two is gas temperature sensor. Sa mismong loob to ng AHU unit. Mismong loob niyan. Ito naman yung sa palabas na to eh. Palabas na, nasa loob to ng unit. Pagdating dito is nasa labas na. Sample na to. Ito, nandito siya. Dito mo siya i-install. Ito. Dito mo siya itatap. Yung sensor niya. So, out temperature sensor. So, yun yung sa gas temperature. Mm. Installation of temperature sensor cable. The length of temperature sensor wire is 10 meters. So, so length ng temperature sensor natin is at least 10 meters. Put the temperature sensor cable in an individual protected tube. Apply stress release in temperature sensor wire to prevent temperature sensor wire from getting loose due to stress. Stress or looseness of temperature sensor wire will lead to poor contact and inaccuracy of temperature measuring. So ayan nga, sinasabi dito is kailangan uh, tight yung paglagay natin ng sensor. Kailangan nakadikit talaga siya sa mismong pipe. Kasi pag medyo loosen siya, hindi niya madidetect yung lamig or hindi accurate yung hindi accurate yung mababasa ng sensor natin. Fixation of the temperature sensor. Put the temperature sensor wire slightly down to avoid water accumulation on top of the temperature sensor. Ito siya. Sana yun. Slightly down. Hindi siya makita eh. Pero andito yung
Dito yung pinaka-itsura niya, paano siya i-install. So ito, i-ano ko na lang to, ibuod ko na lang. Number 2, 3. Itong sa number 2, ito yung pinakasaktong paglagay niya. Ito na yung sensor niya eh. Ito yung wire. Ito yung sensor. Ito yung pipe natin. Kailangan nakalapat talaga siya. So sa number 3, lalagyan mo na siya ng aluminum tape. Insulation aluminum tape. Ito yung sensor, makikita nyo, nabalot na ng aluminum tape. Sa number 4, pagtapos ng aluminum tape, babalutan nyo na siya ng rubber belt. So pagkatapos ng rubber belt, lalagyan nyo siya ng two wire para mag-tight yung dikit nung sa rubber belt. And then, yung pinakahuli is babalutan mo na siya ng insulation. Ito yung pinaka-itsura na niya. Ganyan pag maglalagay ka ng mga sensor. Yan yung pinakatamang installation niya. Dito naman tayo dako sa sa DIP switch or deep switch. Ito, sa AHU naman to, AHU kit to, sa mismong loob ng AHU kit. Capacity ranges of different AHU kit units are as follows. Ang ginamit namin dito is itong GMB N140. Pero marami tayong model yan. Pero ito kasi yung napunta sa amin. Depende kasi yan sa capacity. So, ang capacity nitong AHU kit is 14 kilowatts. Ito, makikita natin dito, ito siya eh, capacity. Ito yan. I-explain ko sa inyo. Kunwari, ito, tulad nito, GMB N140, 14 kilowatts siya. Itong deep switch kasi, switch to eh. Kailangan sakto yung ilalagay mo. Kasi kung hindi kaparehas, na-try namin to eh dati, na hindi siya pumarehas, so hindi siya lumamig. Kailangan eksakto yung paglagay mo sa deep switch dun sa capacity ng AHU kit natin para ma-detect niya yung lamig, ibabato niya dun sa indoor natin. Ito, 14 kilowatts. So sa 14 kilowatts, ito siya. Ang magiging code niya, 0001. So ito, pag nasa taas yung pag nasa taas yung block, ibig sabihin 1 yun. So itong code na to, ito siya, pang 56 to. 56 yan. Kasi ito yung code niya eh, 11011. Nasa taas yung dalawa, nasa zero yung, nasa taas naman yung white, tas dalawa ulit yung nasa itim, nasa taas. So 11011. Yan yung code ng 56. So kung 14 kilowatts ka, babaguhin mo siya. So magiging white, 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 black. Ganun magiging code niya. Makikita natin siya dito. Dito sa mismong AHU kit. Andito siya, maliit lang siya. Tapos i-switch mo lang siya gamit screw siguro, pwede na yung screwdriver. Kasi hindi siya kaya ng daliri eh. Medyo maliit talaga siya. Yan yung sa deep switch. Yung sa deep switch, yan yung sa speed niya eh. Tapos, so, so ayan yung sa mga installation namin sa AHU system. So, after installation, ito na yung gagawin natin. Flashing, leak testing, tsaka vacuum. So flushing by using nitrogen inside the copper to remove the dust or any small particles inside the copper. So ito yung ginagawa natin, ito siya. So sa flushing, bubugahan mo ng nitrogen yung copper mismo. Bubugahan mo yan. Pero ito, puputulin mo kasi yan eh. Or hindi mo muna siya i-install yung sa may dulo ng copper. Para dyan lalabas yung mga dumi pag binugahan mo na ng nitrogen. Ang maganda nga is ang ginagawa namin, tinatakpan namin to, pagbuga ng nitrogen, takip, buga, para mas malakas yung pressure, mahigop niya yung maliliit na kung ano mang meron sa loob nitong copper. So mas maganda siya pag ganun.
tatakpan nyo, tas bukas, takpan, bukas gamit yung kung ano man, pwedeng kamay, ganyan. Kasi okay lang naman yun. Tapos, leak testing by putting nitrogen inside the pipe at least 600 psi or it depends on the requirements of the system. And put manifold gauge. The process of leak testing minimum of 8 hours and maximum of 24 hours. So itong leak testing, ito yung isa sa pinaka-importanting process sa pag-testing. Kasi ito siya, kailangan, ang sabi dito is 600 PSI. Ito kasi, normally kasi, ang nakalagay sa mga GMB natin is 4.3 MPa ata yun. Equals to 600 plus PSI siya. So, yun yung parang pinaka-maximum na pressure niya. So, ang ilalagay mong nitrogen dyan is at least 600 para safe, factor of safety yan, 600, okay na yan. So ang pag-leak testing is eto siya. Gagamitan mo ng manifold gauge. Dito mo rin makikita may mga PSI diyan, yung pressure niya. So dito ka titingin sa high side kasi mataas yun eh. Dito kasi low side to, ito high side. So kailangan pag nakaset na siya ng 600, hindi siya bumaba or hindi rin tumaas. Kailangan naka-fix siya. Kung paano mo siya iniwan, kailangan pagbalik mo is naka 600 PSI pa rin siya. Kasi kung bumaba siya, ibig sabihin may leak ka. Ibig sabihin may tagas yung copper mo. Next is vacuum. Put the vacuum process. Put the vacuum on the valve of the outdoor unit. The vacuum process at least minimum of 8 hours and maximum of 24 hours. So para sila ng leak testing. Ah, ang minimum niya is 8 hours and maximum niya is 24 hours para ma-detect niya kung mayroong leak ang pipe natin. So itong vacuum, ang purpose nitong vacuum is para tanggalin yung moist sa loob ng copper or kung meron mang dumi. Kailangan kasi bago ka mag-operate ng aircon natin is malinis yung dinadaanan ng refrigerant. Kasi pag nahaluan ng ibang mixture yan is pangit na, hilaw na yan. Magre-reprocess ka na dyan. Sir Rap, may question lang. Yes, sir. Bali nung tinesting niyo siya at 600 PSI, nakakabit na yung piping doon sa equipment ng indoor and outdoor. Bale, naka-ano siya, sir? Ah, naka, nakakabit Naka-ter- siya, sir. naka-terminate na yung outdoor-indoor nung tinesting niyo siya at 600 PSI. Yes, sir. Okay, yun ang tama. Kasi, naka-ano po siya eh. Ibig sabihin yung outdoor niya is may nakasulat po na requirements dun eh kung ilang PSI ang kakayanin niya. So, Oo. yun po yung sa 600 PSI. Okay. So tapos binabad nyo for 24 hours Yes po, sir. Maximum 24 hours. Minimum of 8 hours, sir. Depende po yan sa haba nung pipe. piping. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So, sa vacuum is ganun din siya. Makikita mo, kailangan kasi sa vacuum, ito yung vacuum. Hindi, kailangan makita natin dito sa manifold gauge, nakakonect rin siya dyan eh. Kailangan is mag-negative. Mag-negative yan. So, pag nag-negative siya, ibig sabihin, wala nang moisture or wala nang ano man doon sa loob ng mismong copper. So, ibig sabihin, pwede na siyang i-operate. Kailangan ganun siya mag-negative. Kasi kung hindi pa siya negative, tuloy-tuloy mo pa rin yung vacuum niya hanggang sa mag-negative siya. Kasi ibig sabihin, may moisture pa siya or meron pang something dun sa loob ng copper niya. So, ayan yung process after ng installation. And then, ito yung sa pipeline charging amount. So, kung magkakarga ka ng refrigerant, is ito naman yung computation niya. Ang sukat nung sa liquid natin is kunwaring 1:1:8. Ito ang ano niya. Ito yung parang pinaka-formula niya. So, sa 1:1:8, 0.680. So, ang nakasulat kasi dito is liquid pipe length
times refrigerant charging amount of every 1 meter liquid pipe. So kunwari, ang pipe ng length mo doon, netong 118 mo is 30 meters. 30 meters times mo sa 0.680. Yun yung magiging ano mo, karga dun sa additional mong karga dun sa BRF or sa GMB man yan. So ganun din dito, ita-times mo sa 0.520 or dito sa 0.350. Ito is malalaki na to. Ay maliliit. Sa 1 inch, sa 7, 8, 3, 4, 5, 8, 1 half, 3, 8, 1 fourth. Dito mo siya i-multiply. So, para mas madali is sukatin nyo yung copper. Kunwari, 15 meters siya. Tapos ang sukat niya is 1 fourth. I-times mo siya sa 0.022. Yun yung i-additional mo na refrigerant. So, ganun siya. Ganun yung pag-compute niya. So, next is, ito yung standard na sa panglahatan na to eh. Standard pressure. So, kung ang atin is R410A, R410A ginamit namin doon sa CW. So, ang standing pressure niya is 225 to 230 PSI. So, pag sinabing standing pressure, yan yung hindi gumagana ang unit. Naka-standby lang siya. Kailangan yan yung magiging pressure niya. So, pag binuksan mo na yung unit, pag inoperate mo na yung aircon, ang magiging kakalabasan niya na dapat is 120 to 130. Diyan ka nababase pag running condition na siya. Ito sa may suction pressure niya to. Ito naman yung sa discharge niya, 450 to 500 PSI. So kunwari, ang lumabas is 120 sa suction niya, tapos sa discharge naman niya is 480. Yan, goods yan. Okay siya. Tapos, so ganito rin naman sa iba. Ito naman kasi halos hindi naman natin ginagamit. Kadalasan is R410A tsaka R32. Pero pag malakihan kasi na system, ang gamit natin is R410A. Tulad nga dyan sa GMB na BRF, R410A. So ito yung magiging pressure niya dapat pag mag-check kayo. Standing pressure niya is 225 to 230. Tapos pag running na siya, kailangan 120 to 130. Tapos yung discharge niya is 450 to 500 PSI. So yun siya. Yan yung Serap, yan yung ano eh. Yung sa standing pressure rin na yan yung common temperature natin for all refrigerant. Halimbawa, mag-iba ka man ng classification ng refrigerant. Normally, ang reference temperature naman natin yan, 40 degree F eh. Kaya Okay. tama yan, tama yan. Yes po. Thank you. Ito yung Table of Error Codes of Indoor Units. Sa AHU, ito yung mga lumalabas na mga codes pag nagkaroon siya ng error. L0, Indoor Unit Error. So L1, error from external feedback. L2, e-heater protection. Water full protection. L3, L4, wide controller. So commonly is wala pa naman kaming na anong error doon. As of now, dun sa in-install namin sa CW, wala namang error na lumabas. Ang meron lang pala is yung common na error, itong CO, communication error. So, pagdating naman dito sa iba is wala naman. So, parang pag okay naman yung install mo, maging okay naman yung lahat. So, yun po sir, yun lang po yung sa report ko from AHU GMB sir. Thank you very much, sir. May tanong lang ako doon, sir, doon sa during the time na nagpe-prepare kayo ng ano ng piping bago Yes. terminate. Nag-conduct din ba kayo ng ano ng testing doon lang sa pipeline o diniretso nyo na rin na ikabit? Hindi na Ay, po. hindi sir. Bali may initial testing pa po kaming ginawa. Mm,
bago nag-terminate. Yes, sir. So parang dalawa yung testing natin na doon muna sa piping and then afterwards, nung nagkabit kayo, nag-test uli kayo, Yes, sir. nag-pressure test. Yes po. Bale, ang pag-testing po namin is kada bracing po nung copper eh. Kasi doon po magmumula yung leak eh. So, kada brace po siya is sinasabunan na po na. Ang internal testing po namin is yung sabon. Okay. So, pag may bumula po dyan, ibig sabihin, meron po siyang leak. So, ganun po yung ano namin, Mm. initial testing namin. So kung ang limbawa yung length, yung total length nung kada bracing nyo, limbawa kung every time na matatapos nyo yung 12 meters, nagtitest kayo, ganon. Yes, sir. Yes po. So, series of test pala to, hindi lang single test, ano? Yes po, sir. Pero pwede rin naman po yun. Pero kung kaya po namin ginawa yun is gusto po namin makasiguro na wala pong leak. Tama. And then, whenever you test it, mga ilang oras nyo, yung kung sectionalization testing nyo, yung pressure test na yun, mga ilang oras nyo tinitest siya. Mabilis lang. Ah, kasi hindi na po namin ginamitan to sir ng ano eh, ng pressure gauge kasi Oo. nagbase po na kami sa sabon. Oo. So kasi pag sabon po is Kita may mo. kita mo po magbubula po siya or may something eh. Oo, kita mo na, no? Tama. Makikita mo po kagad siya eh. So pag okay naman po siya, so yun, doon na po papasok yung sa testing namin na initial bago mag-final. Yun po yung initial testing namin is yung sa 600 PSI nga po. Oo. Testing muna namin siya bago i-final din ng 600 PSI. Mm. So dalawang testing po ng 600 PSI yung ginagawa namin. May initial tsaka final po. Ilang ilang total TR yan, saka ilang AH yung tapos na sa ano? Sila 11 AHU po siya, sir. Tapos 11. yung AHU na po yun is iba-iba po yung ano niya eh. May 30 TR, may Mm. 40, may 20 po. Mm. Then yung platform na naka-design doon, tayo na talaga naglagay nun. Hindi sir. Yung platform niya po is kay Civil po siya. Okay. Talagang pinalagay lang natin. Yes po sir. Para po sa AHU talaga natin. Mm. Ano yun, tayo nag-request or initially talagang during... Hindi sir. Sila po talaga nag-design ng ganun. Mm. Kasi nung una sir, di ba, nasa baba po dapat siya. Oo, tama, sir. Tapos nilagay na lang po siya kasi takaw space nga daw po. So, Oo. ganun po yung dinesign nila. Talagang in-elevate. Kinaya naman pala. Buti kinaya ng structure. Ano? Yes sir. I-beam po yung gamit nila eh. I-beam. Mm. And then during the time na nagte-testing kayo, nung nag-commissioning na kayo ng buong system, ah hindi kayo wala kayong mga nakitang issue doon sa time na nag-commissioning na. Actually sir, nagka-issue kami dun sa ano, sa lamig ng aircon. Oo. Kasi yung sa paglagay po nung ano, sensor. Oo. So, kailangan talaga is nasa pinaka-eksaktong location siya. Tsaka yung paglagay niya is accurate talaga. Kailangan dapang-dapa yung sensor niya dun sa mismong copper Mm. para ma-sense niya po talaga yung lamig. Oo. Ibabato niya dun kay AHU kit. Oo. Meaning inulit niyo yung ni-reinstall niyo siya ulit yung Yes, sensor. sir. Yes po. Oo. Pero ano naman po siya eh. Hindi naman po siya ganun kalaking trabaho. So, yun po. Parang thermocouple wire yan, ano? Parang copper wire din siya, no? Yes po, sir. Mga ilang kailangan, ano yun, inikot nyo dun mismo sa piping, ano? Tama ba? Hindi po, sir. Bale, inano lang po namin siya. Tinap lang po talaga siya sa mismong copper. Mm. Ito po siya, sir. Nakatap lang talaga siya. Yan. Tinap lang talaga. Opo, ito yung copper, tapos ito yung sa sensor natin. Oo. Oo. Kasi pag hindi nakadikit yan, parang ano siya, copper tube din, yung Yes, sir. Yes yan. po. Oo, thermistor ang tawag. Oo, tama. Oo, tama. Thermistor yan. Sa mga wall mounted yan, meron din yan eh, maliit na maliit. Pero yan, mukhang mahaba yan, ganyan sa... Yes, sir. Mahaba po. Tsaka medyo malaki yung wire niya. Oo, correct. May nakalagay na natignan nyo kung ilang ohms. Ay, hindi po, sir eh. Hindi nyo na na-check.
Okay. Hindi po. Sige, sige. Yung merong specs yan eh, actually. And then ano pa yung mga nakita yung issue during the time na you're commissioning? Yun nga po, yung sa ano rin, yung sa paglagay ng refrigerant. Mm, Sa pag-compute niya, kailangan po talaga is sakto. Tsaka, kailangan pagdating po dito, pag-compute po dito, tsaka paglagay ng refrigerant, kung okay na po siya dito, kailangan dito ka na po pupunta sa ano, saan na ba yun? Pag okay ka na dito sa charging amount niya, dun ka na po pupunta sa may ano niya, eto sa may pressure niya. mm, So kailangan sumakto po siya ng 120 to 130 kasi R410A po yung ginamit eh. mm, So kung hindi pa siya sakto, kailangan pa ng additional. So yun, iyan na lang po siya. Kahit hindi na by computation, parang imamano-mano na po hanggang sa mag-sumakto siya sa 120 to 130 PSI. mm. Pero yung outdoor natin, naka-pre-charge yun o wala siyang laman talaga? May laman po siya sir eh. May laman po yan eh. Bali, ang nilagyan lang po natin dyan is yung sa copper. Mm, Additional. Para sa copper po talaga siya. oo. Pero yung outdoor unit natin, meron siyang ano, pre-charge. Yes po, meron po siya. Naka-indicate ba kung ilan yung amount doon sa service manual niya? Ang meron lang pong nakita ko lang po dun sir is yung capacity. Yung capacity ng outdoor. Oo. Yun lang po yung nakita ko ng Mm, kunwari, di naka, 11 oo. kilogram. Ganun po. So tapos inad nyo yung haba ng piping, doon nyo ginamit yung kilogram per meter na Yes po sir, depende sa tama po. sizes. Yes po. Okay. Sa electrical, may mga naging issue kayo? Wala naman po sir sa electrical. Ang nagka-issue lang sa amin doon is, ang nangyari, si electrical kasi, ginawa niya is 1:2. One, Isang breaker, dalawang unit. Eh hindi po pwede yun eh. Kasi pag nagpatay ka po ng breaker, dalawang unit na agad yung mawawala. mawawala. One Oh, is to one po siya. So yun po yung nilaban ko nun sa CW na kailangan 1:1. 1:1. Yes, sir. Sa isang AHU, ilan ang outdoor unit mo? Dalawa. Hindi po, sir. Ang meron po kami, ang pinakamarami po doon is 4. Apat na outdoor unit. Yes po, sa isang AHU. Hmm, okay. Ang pinakamaliit naman namin, sir, is dalawa. Dalawang outdoor, isang AHU po. Yun po yung 24 HP. So kada outdoor unit may AHU kit ka. Yes po, sir. Hmm, yun yung standard niya. Yes po. Tsaka kung ilan pong AHU kit, depende po sa capacity. Kung mas malaking capacity, mas maraming AHU kit po siya. Ang pinakamaraming AHU kit namin dun, sir, is 3. Hmm, okay. Yun yung 30 TR. Yes, sir. Nasa ganun siya. 30 to Ah, 40 po. 30 to 40. Oo, tama. And well, sa mga condensate drain, wala namang issue Doon naman, sir, wala during naman po. commissioning. Wala naman, sir. Wala naman pong issue. Okay. So na-meet naman pala yung intent ng design. Yung and then vibration, merong mga naging na-raise na issue during coordination niya regarding vibration. Sa vibration, sir, wala naman po. Okay naman po lahat. Walang ano, meaning well-balanced yung buong AHU. Yes po, sir. Oo. And then and also during commissioning nyo, yung body ng AHU, hindi siya nagpapawis. Actually, sir, yung sa may loob niya, Mm-mm. nagpapawis po siya nung una kasi nagka-issue po sa ducting. Okay. Dahil sa ducting po, may marami silang leakage which pumapasok po yung hangin dun sa may ducting, papasok po dun sa mismong unit. So, kaya magmo-moist po siya. Mm, Yun po yung nagkaroon kami ng issue. So, inano po namin pinatakpan po lahat. oo. Ibig sabihin, hindi yung termination nila ng mga ductwork, hindi nakaseal. Yes po, sir. Hindi po Oo. nabas.
Paano yun? Since hindi naman tayo yung gumawa ng ductwork, they give it to another contractor. During testing, nag-witness pa rin tayo dun sa ducting Yes po, sir. para masigurado, no? Yes po, sir. And then yung leak na nakita nyo on the ductwork, ano yun, tumutuloy diretso dun sa AHU? Hindi, sir. Bale, tumulo po siya dun sa mismong leak ng ducting, sir. Kaya Oh, siya tumulo, sir, kasi pumasok na po yung hangin dun sa mismong oo. ACU eh. So, pag pumasok na po yung hangin dun, magkakaroon po ng moist. Oo, Kasi malamig po yun. yun eh. Yes, sir. Oo, tama, tama. Oh, open ceiling pa naman si CW. Yes, sir. Hmm. Taas ng moisture dyan. Pero after nung ano, so nung nag-rework sila ng buong ducting, tinesting nila and then bago nyo inayaang mag-terminate sa atin, parang ganun yung sequence. Yes, sir. Bale, after na po nung naayos nila, yun po, wala na po talaga nagka-problema. Kasi nagka-issue po na Ah. sinasabi daw po nila na may issue daw po yung unit natin. Pero sinabi ko po talaga kasi noon na dahil talaga yun sa Work, ducting eh. Kasi kung wala namang workmanship papasok, nila. yes sir. Dahil kung wala namang papasok na normal na hangin dun sa may unit natin, hindi po magmo-moist yan eh. Kung Tama. naka-enclose talaga po yan eh, wala pong magmo-moist dyan eh. Oo, tama, tama. Team, baka may tanong pa kayo kay Engineer Rap. Baka may tanong pa kayo. Si Patrick or si Peter. Kung nandyan si Peter, baka may tanong. Mga ilang tao kayong gumawa? Ano po yan sir eh, wala pa po sila sa 10. Mga Hmm, 8, ganyan. and then ilang araw nyo natapos, Sir Rap? January to January, February, March. Okay. 5, sir. 5 months. 4 months, sir. Bali, 4 months four po. months, oo. Pero kasi yung from the time na na-deliver yung unit, tama, no? Yes po, sir. Oo. Hindi na muna natin, pero yung piping nauna yung kinabit, no? Tama. Yes po, nandun na po yung mga copper pipes na naka-install na. Naka-install na. Oo. And then nilagyan nyo na lang ng seal habang wala pa yung unit, hanggang di pa dumadating. Yes, sir. Bali, nakaabang na yung mga copper niya. Tapos duduktong na lang po. Okay. Hmm. Okay. Any last advice na gusto mong i-share sa team? So, ayun lang, sir. Yung sa pagte-testing lang. Yun lang yung gusto kong kada testing, yun yung ano natin, tawag dito. Masundan. Yes, sir. Masundan natin. Maganda yung ginawa niyo sistema kasi sectionalize pala yung testing nyo. No? Maganda yun. Yes po, sir. Especially kung ganyan nakalalaki na unit saka madaming i-issue. Yes, sir. Okay. Okay. Kung wala na kayong tanong, team, hayaan na natin si Engineer Rap Orias. And thank you very much. And maraming salamat sa pag-share mo ng time mo dito sa ating ME Forum. And God bless, Rap. Thank you po, sir. Thank you po.